Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm your REE Board Exam Buddy, Prince Ian F. Cruz, and I'll be your lecturer for today's video. So sa video na to, magpo-focus naman tayo sa line segment. Kasi nung mga nakaraang videos, puro tayo mga line. So ngayon, punta tayo sa tinatawag na line segment. Yan. So, recall lang natin, pag sinabi nating line, it extends infinitely on both directions. Walang hangganan yung line. Ngayon, punta tayo sa tinatawag nating line segment. Pag sinabi nating line segment, finite siya, no? So, ayan lang siya. Dapat wala siyang arrowhead. Yan. Ibig sabihin, meron siyang certain length. Meron siyang endpoints. Tapos, finite lang siya. So, meron siyang length. May length to. Unlike sa line, na mag-extend talaga yan hanggang infinity pagka-line. Pero dahil segment lang tayo, yan lang. So, meron siyang endpoints. Ito yung, sabi natin point 1 and point 2. So, ngayon, mag-introduce tayo ng isa pang point. Sabihin mo natin, this is point P1, kasi ito P2. Tapos mag-introduce tayo ng point sa gitna. Sabihin natin, this is P. Ngayon, yung P na yan, ginagawa niya, it divides the line segment into two parts. Sabihin natin, this is P1P, yung length ng from point 1 to P. Tapos ito naman, P, P2. So, yung length ng segment from point P to P2. So, dahil ngayon inintroduce natin na point sa gitna, it divides the segment P1, P2 into two parts. Tapos, yung ratio niya, sabihin natin na ito ay M, yung length niya. Tapos, sabihin natin PP2, ang length niya ay N. So, ibig sabihin, yung purpose ng point sa gitna ay dinidivide niya yung line segment into a proportion ng na M is to N. Ngayon, gusto nating malaman, 'di ba alam yung 'di ba ito alam natin yung coordinates niyan. Tapos ito alam natin yung coordinates niyan. Ngayon, gusto nating malaman yung coordinates nitong P na kung saan it divides the line segment into the ratio of M is to N. So, ano yung formula niyan? Ito yung formula niya. So, medyo mas magigets natin to guys kapag ginamit natin siya sa mga problems, pag may numbers na. Ang ang medyo mahirap lang dito, yung etong x to x1, y to y1, makikita naman natin yan sa points P1 and P2. So, saan manggagaling naman yung R1 saka R2? Yung R1, eto siya. Yung M. Yung M yung R1. Or yung P1 is to P. Yung length ng line segment from P1 to P. So, mag-start ka dito kay P1, papunta kay P. Tapos, yung next, yung R2 naman, yung length ng line segment from point P to P2. So, mag-start ka talaga kay P1. Basta ang trick dito guys, mag-start ka kay P1. Di ba yung original line segment natin, P1 saka P2. As ang palatandaan, dito ka mag-start, dito ka magtatapos. So, kung mag-introduce tayo ng point, ito yung R1, tapos ito yung R2. Pwede kasing mangyari guys na ganito siya. Halimbawa, this is P1, ito yung P2. Tapos, nandito yung P. Nasa labas siya. So, di ba nga, dito tayo mag start sa P1, tapos kay P2 tayo mag end. So, ito yung R1, tapos ngayon yung R2. Ganyan siya. Ngayon, yung movement, di ba kung mapapansin nyo sa unang example, pareho siyang to the right. Tapos, itong pangalawa, isang to the right, isang to the left. So, meron yung sign convention, guys. Kapag papunta sa right yung R1, yung R, or sabihin natin more in general na lang, sabihin natin R, positive siya. Pagka papunta sa left, negative. So, ibig sabihin, ito parehas positive yung R natin dito. Tapos ito naman, isang positive, isang negative. So, ganun siya. So, ayun yung formula. So, gamitin natin siya sa example, guys.
So, example, number 1, determine the point of division of the line segment from point A, 5, 6 to point B, -3, -2. Ito na yung ating P1, tapos ito yung ating P2. Kasi nag-start daw siya from A to B. So, lagyan natin dito. Meron tayong point of division. So, yung nasa gitna. Kasi it divides the segment into two parts. So, point of division ang tawag doon. So, ito yon, yung P. Ngayon, ang ratio ng pag-divide niya, 1:3. So, ibig sabihin, ganyan. Parang ganyan siya. 1 tapos 3. Ito yung M, ito yung N. M is to N. Or 1:3. Itong X2, X1, Y2 at Y1, given na siya sa problem, di ba? Ang kailangan na lang natin, yung R1 and R2. So, paano ulit yung pagkuha ng R1 and R2? Mag-start tayo sa pinakauna, tapos kailangan mag-end tayo dito kay P2. Tapos, si P, yung point of division, siya yung parang gitna. Okay. So, paano? So, mag-start muna tayo kay P1. Ano yung R1 natin? Di ba 1? Positive. Kasi pumunta tayo sa right. Tapos, P2, P2, point P2, P2, 3. N kasi yung N. Tapos positive kasi papunta sa right. Tapos meron pa ba tayong ibang pupuntahan? Wala na. Kasi kailangan dito tayo nag-start kay P1, tapos nag-end na tayo kay P2. So, natapos naman natin. So, ito na yung R1, ito na yung R2. So, substitute na lang natin dito. So, ano ba yung X2? So, yung X coordinate ng second point, -3 pala. -3. Yan. Tapos, ano yung X1? Yung X coordinate ng first point. So, 5. Tapos, yung R1 natin, +1. Lagyan natin ng positive. Tapos, yung R2, +3. Tapos, ito naman, so, +1, tapos +3. So, yung X prime na yan yung X coordinate ng point of division. Tapos, doon naman tayo sa Y prime. Pagdating guys sa pagkakabisado ng formula, madali lang naman siya kabisaduhin. Kasi, puro ano lang siya eh. Puro R1, R2, R1, R2. Puro R1 plus R2, di ba? Tapos, magbabaliktad lang yung i-multiply nyo na X and Y. Kasi di ba dito kay R1, yung katabi niya X2, tapos yung katabi ni R2, X1. Nagkabaliktad lang. Pero kung tatandaan nyo siya guys, parehas lang siyang R1 plus R2. Tapos yung R1 plus R2 sa numerator, mumultiplyan nyo lang siya ng, kung nasa X prime ka, mumultiply mo lang yung dalawang X, pero magbabaliktad lang. Pagka nasa Y prime ka, magmumultiply ka ng dalawang Y, pero magbabaliktad lang. Y2 saka Y1. Yung imumultiply mo kay R1, Y2. Yung imumultiply mo kay R2, Y1. Yan. So, proceed tayo sa pag-compute ng Y prime. So, ano yung R1 natin? 1 pa din. Tapos yung R2 ay +3. Yan. Tapos yung denominator, ganun din. 3 tapos 1. So, yung Y1 natin, yung Y coordinate ng point number 1 ay 6. Tapos yung Y2, yung Y coordinate ng second point ay -2. Yan. Tapos computein lang natin yung Y prime. So, 4 ang lalabas. Yan. So, ito na yung coordinates ng point. Yung point na to. 3, 4. Ayan. So, ayan. So, ito na yung answer natin. So, dinivide nyo yung line segment into two parts into the ratio of 1:3. So, halimbawa, yung length nito, halimbawa lang naman guys. Halimbawa, ang length niya ay 4. Yung length nito, ay sabihin natin 8.
Yung magiging length nito, 2. Tapos ito ay 6. So, yun yung naging purpose ni point of division. Dinivide niya yung buong line segment into 2 parts na may ratio na 1:3. So, yun. So, yun yung sagot natin guys, 3:4. So, na-apply na natin yung formula. So, ayun lang guys muna for today's video. So, sana meron kayo natutunan. Don't forget to like and subscribe and mag-comment ng mga topics and questions na gusto nyong i-discuss natin sa mga future videos. So, yun lang guys. See you on the next video.